Manalangin tayo. Ang maraming napakabuti na maraming salamat sa gabi ito dahil dinago mo po kami sa aming mga panyapak para magpuri sa iyo, Panginoon Diyos. Purihin ka sa gabi ito at basbasan mo po, Panginoon Diyos, ang aming sasalita ng sabi ngayon sa gabi ito na yung tatayo, Panginoon Diyos, ay maramdaman namin, Panginoon Diyos, ang kanyang imi-message sa amin na may tanim po sa mga puso namin, Panginoon Diyos. Basbasan mo po ang aming gagawin at pagpalain mo po ang bawat isa na kasama namin sa gabi nito. Maraming po salamat sa iyo po ang papulit pagsamba. In Jesus' name, amen. Taas po natin ang ating hulugan ito. Heavenly Father, maraming salamat po. Muli kami po ay makapagbigay sa iyo muli, Panginoon. Ginagawa po namin ito, Lord, na dahil mahal na mahal ka po namin. Dalangin namin, Lord, pagpalain mo po ang aming trabaho, ang aming mga negosyo, Panginoon. Maraming salamat muli, Panginoon. Ito po ang aming sabot na namin sa ngalan ng Jesus. Amen. Habang inawit po natin ang patuloy pagsamba sa ating Panginoon, bigyan natin siya ng reverence and let's offer everything to God right now. Lord God, we humbly come before you. We worship you, we adore you for everything you've done for us, for who you are. Our Savior, our Redeemer. Lord, be glorified and be magnified in our midst. Hallelujah. Glorify thy name.
Amen and amen. Grace. Wala naman. So, blessed evening po sa ating mga kapatid. Ayan, so tayo-tayo lang talaga. So, yung team natin sa buong month na to ay The Great and Awesome God. Sino pong naka-experience ng greatness ng ating Panginoon sa buong buwan na ito? Amen. Ang scripture po natin sa gabing ito ay matatagpuan po sa Exodus chapter 15 verse 11. Sabay-sabay po nating basahin. Who is like unto thee? Sabay-sabay po nating basahin. Who is like unto thee, O Lord, among the gods? Who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders? Let's pray. Aming Ama na napakabuti at napakadakila, samahan mo po kami, samahan mo po kami na banal ng Espiritu, Panginoon, at ikaw lamang po ang malayang magbigay ng mensahe sa aming mga puso, Panginoon, na Lord ay maranasan namin, Panginoon, sa gabing ito ang pagyakap mo, ang corrections mo, rebukes, Panginoon, at maging ang encouragement, Panginoon, na magpatuloy para sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yung title po natin sa gabing ito ay Called by the Awesome God. Sino po ang tinawag ng Panginoon? Amen. So lahat po tayo dito ay familiar na po ba sa story ni Moses? Kilala niyo si Moses? Siguro lahat naman po na tayo kilala natin si Moses. Di ba tuwing Holy Week, isa ito sa paboritong ipalabas sa telebisyon, yung kwento ni Moses kung paano ma-part yung Red Sea, ganun. So, this story is pretty familiar sa ating lahat. Yan. So, ito yung kwento kung saan iniligtas ng Panginoon ng mga Israelites mula sa mga Egyptians. Pero, may tanong ako, paano po ba napadpad yung mga Israelites na to sa Egypt? Alam natin yung story ni Moses, pero paano nga ba nagsimula ito? Paano nga ba sila napadpad sa Egypt? Bakit sila ginawang alipin ng Pharaoh doon? Noong nakaraang prayer meeting ko, napag-usapan po natin ang buhay ni Joseph, na may purpose kung bakit siya itinako doon ng Panginoon. Kahit masakit yung proseso, meron palang napakagandang hangarin ang Panginoon. Kung di yun inalaw ng Panginoon, baka namatay sila ang kanyang buong angkan sa gutom. Doon pa lang makikita natin kung gaano ka-awesome ang ating Panginoon sa kanilang buhay. So to cut the long story short, lumipat ng Egypt ang angkan ni Joseph. Diba? Kasi andun po sa Egypt si Joseph kasi pinagkatiwalaan po siya doon ng Parao at mataas po yung kanyang posisyon doon. Kaya nagkaroon ng taggutom, kinuha niya po ang kanyang buong angkan doon sa Egypt hanggang sa sila po ay dumami ng dumami. Ayan. So, hanggang sa nagkaroon ng mga bagong Parao doon sa Egypt na hindi na, lumipas na po kasi dumami na sila ng dumami hanggang wala si Joseph, ang kanyang mga kapatid, hanggang sa nanganak sila ng napakaraming generations na po. Hanggang sa nagkaroon po ng bagong Parao na hindi na po niya kilala si Joseph. Di ba yung dating Parao, pinagkatiwalaan niya si Joseph. Parang kulang na lang siya na yung maging Parao si Joseph. Pero nung mga lumipas na mga ilang taon, nagkaroon po ng Parao na hindi po kilala si Joseph. Kaya nung nakita niya na parang mas nagiging great na yung mga Israelites na nasa Egypt, ayaw niyang pumayag. Kaya ang ginawa niya ay ginawa niyang alipin yung mga Israelites at doon po nagsimula ang bangungot nila. Doon po nagsimula ang kanilang kalbaryo. Pinapatay po ng Parao yung mga bagong silang na lalaki para hindi na po sila dumami. And we already know the story of Moses kung paano siya napadpad sa kamay ng prinsesa, yung anak po ng Parao. Alam na po natin kung anong nangyari doon. Siya po ay nanggaling sa angkan ni Levi.
So mag-jump na po tayo. Nagpakilala ang Panginoon kay Moses sa pamamagitan ng, ano po ulit yun? Burning bush. Sabi po sa Exodus chapter 2 verse 2, pwede pong basahin natin. Verse 2 hanggang verse 6. And the angel, okay. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of the bush, and he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. And he said, Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Tayo po, yun po yung unang encounter niya sa ating Panginoon. Paano po, naaalala niyo pa po ba yung unang encounter niyo sa ating Panginoon? Hindi na natin ma-remember. Naalala po natin, lahat po tayo may kanya-kanya po tayong kwento sa pagtawag ng ating Panginoon. At ano po ang napansin nyo kapag nagpapakilala ang Panginoon sa taong gusto niyang gamitin? Kung nagbabasa po tayo ng Bible, ano po yung napapansin natin na pakilala ng Panginoon? Sabi niya, di ba, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Ano pa? Dahil ito yung mga taong to, itong mga taong kayo naging faithful sa Panginoon. Sumunod sila kahit napakahirap ng tinahak nila ng walang pag-aalinlangan. Sino po dito ang nag-aalinlangan sa kanilang walk with God? Nag-aalinlangan po ba tayo? At ito rin ang nagustuhan ng Panginoon sa pagtawag niya sa bawat isa sa atin dito. Hindi po tayo nag-aalinlangan na, yes Lord, na nag-umuo sa ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo na si Lord ang tumawag sa atin dito? Amen. Hindi na makapag-amen. Ayan. So, sino ang hindi tinawag ng Panginoon? Meron po ba? Maaring yan yung mga tao na malamang wala dito, hindi tinawag ng Panginoon. Maaring yan po yung mga tao na iba ang purpose sa kanilang paninilbihan. Maaring yung mga tao na madaling madismaya pag di nakatanggap ng, ang galing-galing mo. Paano pag walang ganun? Pag walang nagsabi sa'yo, ang galing-galing mo, ganito, walang nagko-comment sa'yo, walang applause ng tao. Madali po ba tayo madismaya? Hindi. Ito yung mga man-pleaser. Kapag hindi nakakita ng applause ng tao, ay madali po sila madismaya. Iba po yung nagiging focus nila instead of God. Sa tao po sila nakatingin. Tuloy po natin sa verse 7, chapter 2, verse 7. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of the land unto a good and a large, unto a land flowing with milk and honey, and to the place of Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppressed them. Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Come now, Lorraine, I will send thee unto thy family. Come now, Pastor Ansel, I will send thee to Imbalbalatong and minister, that thou may bring forth my people out of darkness. Kung sila gusto ni Lord na iligtas sila mula sa kamay ng mga Egyptians, tayo, come now, Ate Sheila, unto the place kung saan ka man ngayon. Kung nasaan man tayo ngayon, kung saan man yung sinasakupan natin, tinawag ka dyan ng Panginoon. Hindi aksidente kung bakit nandyan ka sa place na yun. Para gamitin ka ng Panginoon at
tulungan yung mga taong sinasakupan mo, yung family mo, mga katrabaho mo, mga kaklase mo. Katulad po ng sinabi ko kanina, lahat po tayo tinawag ng Panginoon. Hindi po aksidente na tayo ay idinako ng Panginoon dito sa lugar na ito. Sabi ni Lord, "Come now, Moses, and I will send thee." Ano ang sagot ni Moses? Sa verse 11. And Moses said unto God, "Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt?" Familiar? Familiar ba sa atin? Ay, Lord, nagkakamali ka ng taong pinili, hindi ako yan, Lord. Sino ba ako, Lord, para magsalita dyan? Hindi ko yan kaya, Lord. Who am I? Diba? Lahat tayo nagsimula dyan. Walang confidence si Moses. Shepherd lang ako, Lord. Di ko yan kaya. Masyadong maliit ang tingin niya sa kanyang sarili. Nararanasan pa natin minsan na we feel small. Parang ang liit-liit natin. Hindi kahit Parang maliit yung pakiramdam natin na hindi natin deserve, kunwari sa kapulisan. Hindi ko deserve magsalita dyan sa mga kapulisan. Parang, sino ba ako para magsalita dyan? Pakikinggan ba nila ako? Lord, hindi ako mayaman. Hindi ako kilalang tao. Why me? Diba? Isipin natin ganyan. May mga doktor naman dyan, engineer o mga sikat na politiko. Lord, pakikinggan sila ng tao. Kasi may pangalan sila. And how about us? Isa lang akong hamak na tuldok dito sa mundong ito. I am just a nobody. Moses felt small, nagtatago sa poder ng kanyang father-in-law. Diba alam po natin yung story niya na nakapatay po siya ng Egyptian, kaya siya ay nagtatago dahil papatayin siya ng Peru. Hanggang sa ilang taon na lumipas, naging tagapastol na lang po siya. From being the son of the Pharaoh's daughter to taga-pastol ng tupa. Tapos uutusan siya ni Lord sa Egypt para kausapin mismo ang isang parao. Lord, totoo ba to? Para si Moses, ano sasabihin ko? Parang torete siya. Diba parang pag tayo na-assign tayo, tuturete tayo. Opening prayer na nga lang, natuturete tayo. He was not confident. And sa verse 16, jump tayo sa verse 16, sabi niya, "Go and gather the elders of Israel together, and say unto them, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, appeared unto me, saying, I have surely visited you, and seen that which is done to you in Egypt. Yes, we are not qualified." Kung titignan talaga natin, we are not qualified. We are not talented. Sa unang tapak natin sa lugar na to, di ba? Sobrang mahihain natin. Naalala ko yung unang tapak ko dito, sama ko si Jillian, baby pa si Jillian, tapos si mami ko. Sila Auntie Lorna, yan. Tapos, pag uwian na, magpapaiwan pa sila, kakausapin pa nila si Pastor at si Pastora, ayaw ko ng ganun, gusto ko uwi na ako agad, ayaw ko may lumalapit-lapit sa akin na makikipag-usap. Sobrang nahihiya ako. Pero ngayon, parang walang hiya na. So lahat tayo, parang nagsimulat tayo doon, di tayo marunong magsalita dito sa harap, di tayo sa prayer na nga lang, mission and vision, ayaw natin, nanginginig tayo. Nangangatog yung mga tuhod natin, di ba? Di natin kaya. Ganun din po yung naranasan ni Moses. But God, sabi nga niya doon, but God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Amen po? So, paano pa kina-qualify ng Panginoon yung kanyang mga tinawag? Una, by the empowerment of the Holy Spirit. God empowers us by the Holy Spirit. Tinawag tayo ng Panginoon upang mag-minister para makilala ang mga sinasakupan natin sa Kanya. Noong una takot tayo, we were not confident. Pero nung naranasan natin ang empowerment ng Holy Spirit, tayo ay tumugon. Kaya tayo nandito ngayon. We all have our first time, di ba? First time tumugtog ng gitara dito sa harapan, first time tumipa ng keyboard, first time humawak ng tamborin, first time humawak ng mic na akala mo intensity 10, sa sobrang kaba. Naalala ko din yung first time kong mag-SR talagang unfair ako that time, pero Lord, parang hindi ko kaya, nagpa-practice ako sa bahay para akong baliw na nagsasalita mag-isa. Tapos nung dumating na yung Sunday na ako yung SR, nanginginig talaga to. Nantindi nanginig. So lahat po tayo ay may first time. Minsan masarap din balikan yung
umpisa, kung saan po tayo nagsimula. Ayun. So, ang mahalaga po lahat tayo ay umuo sa ating Panginoon sa kanyang panawagan dahil we have been empowered by the Holy Spirit. So, alam po lahat tayo narito kasi in-empower tayo ng Banal na Espiritu. Pangalawa, pinibigyan tayo ng Panginoon ng authority. Tumutugon tayo kasi we are being empowered. Second, God gives us authority. Si Moses din, napagdaanan ng mga pinagdadaanan natin ngayon. Sa totoo lang, hindi maubos-ubos yung rason niya kay Lord. Ang dami ng rason na bakit ako ganyan. Kasi nagda-doubt siya sa sarili niya. Di ko kaya yan, bulol nga ako, Lord, di nga ako magaling magsalita eh. Di ba, ganun siya. Tapos kakausapin ko pa yung mataas na tao na yan. Si Lord nag-utos, ibig sabihin, binibigyan ka ng authority. Kung akala mo hindi mo kaya, but then God has given you that authority. Wala kang hindi kakayanin because God is in you. Amen po? Ayan, so, di ba? Pag inutusan ka ng Panginoon, social ka. Yung spokesperson ng president. Di ba? Di ba ang social bigatin? Wow! Kapag inutusan siya kasi meron siyang authority. Mataas ang tingin ng tao sa kanya because of the authority given to him by the president. Paano na lang kung ang nagbigay sa'yo ng authority ay the Lord of Lords and the King of Kings? Kaya dapat wow na wow na wow. Kapag pag inutusan ka ni Lord, sagot mo ay, sabihin mo sa katabi mo, wow, yes Lord, oo naman. Wow, yes Lord, oo naman. Yan. So dapat kapag inutusan tayo ng Panginoon, ang isasagot natin, wow, yes Lord, oo naman. Because we are privileged. Grabe, King of Kings and Lord of Lords, pinagkatiwalaan ka na gawin mo ang bagay na ito. Tatanggihan mo pa. Ikaw yung president ka ng paggawa sa inyo, i-announce mo nga sa trabaho mo na ganito, i-announce mo nga sa school mo, wow, si Justin, talaga, president nagsabi sa kanya. Diba? Parang ang taas-taas ng tingin sa'yo ng tao. How much more, diba? Kung si Lord yung nag-utos sa atin and then nag-obey ka, umuo ka, pumunta ka, nag-go ka, nag-yes ka kay Lord. Wow! Hindi man tao, kasi yung tao bulag eh. Hindi niya nakikita yung opportunity. Pero yung mga anghel, nakikita nila, wow, umuo siya! Wow! Napakagandang privilege po na manilbihan sa ating Panginoon. Amen po? Pangatlo, God sustains us and enhances our talents for His glory. Sabi po doon sa chapter 4 verse 1 ng Exodus, and Moses answered and said, but behold, they will not believe me. Lord, they will not believe me nor hearken unto my voice, for they will say, the Lord hath not appeared unto thee. And the Lord said unto him, what is that in thine hand? And he said, a rod. Meron siyang hawak na baston. Laging nasasabi ito ng ating pastor sa atin. We will not go empty-handed. Kapag inutusan tayo ng Panginoon, all of us has been given a gift. And because of our pagtugon, dun pa lang natin na-discover like, di naman tayo marunong sumayaw talaga nung una, di ba? Sa mga womens, di naman tayo marunong sumayaw eh. But because tumugon tayo, and because we minister through dancing, God equips us and sustains us. Pinagpapala niya ang mga talent na ginagamit natin para sa Kanya. Amen po. Yung pagtugtog natin ng gitara dito sa umpisa, di ba? Nung una, hindi naman marunong. Pag-keyboard, nung una, hindi naman tayo marunong. Pagsayaw, nung una, hindi naman tayo marunong. Katulad ni Jillian noon, naalala ko, 4 years old, nakatingin siya kay Hazel habang nagsayaw. Nakakaganon siya habang sumasayaw. Nakatingin siya, pero ngayon, makikita natin na pinagpapala din. Pinagpapala ni Lord lahat ng talents na ino-offer natin sa Kanya. And so, di rin naman natin tayo magsalita dito sa harap noon. But because we said, yes, God sustains us. Madalas itong itanong sa atin ni Pastor, ano yung nasa kamay mo ngayon? Diba? Ano yung gamitin mo yan? Or, ang ibig sabihin nun, ano yung talents or ano yung skills na meron ka ngayon? Gamitin mo yan for His glory. Saan ka marunong? Marunong kang chumismis at makialam sa buhay ng ibang tao. Ang i-chismis natin, kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Gamitin natin lahat. Meron akong kilala noon na kilala nyo rin, napakadaldal. Pero ginagamit niya yun na pag may bagong mga
visit dito. Talagang ginagawa niya yung kadaldala niya para mag-stay yung tao ito. Napakahalaga po noon na kapag may mga bagong pumupunta po, yun po yung weakness na nakikita ko din sa atin ngayon. Na kapag may bagong medyo, hindi natin pinapansin. Pero dapat sila po, sa kanila po tayo mag-focus kasi hindi sila kumbaga komportable. Kaya kailangan let us make them comfortable. Gamitin natin yung katandalan natin. Kung yan yung akala natin weakness natin, gawin natin kalakasan natin yan. Yung we turn that weakness to strength. Lord, weakness ko to talaga maging chismosa, Lord. Kaya gamitin mo yan. Instead of magchismis ka ng mga bad things against other people, magchismis na lang tayo how good the Lord is sa buhay natin. Mamaya God will use that mouth pala to declare His glory. Amen po. So chapter 4 verse 10, and Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of slow tongue. And the Lord said unto him, Who hath made man's mouth, or who maketh the dumb or deaf, or the seeing or the blind? Have not I the Lord? Now therefore go, and I will be with thy mouth. Susamang pambunganga mo. Diba? And teach thee what thou shalt say. Lord, di ako marunong magsalita o makipag-usap. Ako to, sobrang introvert. Hindi po ako mahilig makipag-usap. Kaya minsan kapag may makipag-usap, tamad ako makipag-usap. Hindi ako marunong makipag-usap o. Alam ko hindi lang ako ganito, katulad din ng testimony ni nung Bible study tayo, di ba? Hindi din siya marunong. O ikaw bahala sa Bible study sa ganito ganyan. Paano pag inassign ka ng ganyan? O ikaw sa opening prayer. O ikaw ang bahala sa Bible study, Aunt LV. O ikaw din sa opening prayer, Aunt Aida. Ang inassign tayo ng ganyan. Ano sinabi ni Lord kay Moses nung nirason niya yun na hindi ako marunong magsalita, Lord? Sino ang gumawa ng bibig? Sino ang gumawa ng bibig mo? Hindi ba't ako? O anong pinag-aalala pa natin? Diba? We worry too much na Lord, hindi ko kaya, ako yung inassign sa ganito, ganyan, ako magsasalita sa ganito. Sino bang nag-create ng bibig natin? Kapag si Lord ang nag-utos sa atin, siya din ang magbibigay ng salita as long as our heart is willing. Amen po? Doon kagabi sinabi ni Pastora Anzel, dinulat niya ang buong pagkatao ko kagabi. Sinabi niya ako yung mag-speak ngayon. Gusto kong humindi na lang. Kung pwede lang ako humindi. Pero tamang-tama kasi itong devotion ko rin po ito. Devotion ko ng ilang araw na about sa napakaraming rason ni Moses. Tapos magra-rason din ako. Na walang na-prepare. Sino bang magbibigay ng mensahe? Sabi ni Lord, ikaw ba? Sa sarili mo bang natalinuhan? Hindi naman, di ba? Ako ang magbibigay. So, anong pinag-aalam mo? Kasi ako usually, matagal akong gumawa. Umpisan ko yan from Monday na testify ko nga sa inyo hanggang Friday. Kailangan ganun. Pero kanina, ang daming work, pinatapos sa amin yung, kasi ayaw namin bumulaga sa amin ng bawang taon, ang dami-daming work. Kaya, tapusin niyo yan, pinarush niya lahat. Pero dahil nga si Lord, sabi niya siya magbibigay ng mensahe, Lord, bahala ka. Tapos inupuan ko nung medyo natapos ko na yung ginagawa ko. At ito po napapakinggan na natin. Kaya bahala ka na, Lord. Kaya kapag inutusan po tayo ng ating Panginoon, go lang ng go. Kapag may inassign sa inyo, naulit yung sagot, wow, yes, Lord! Oo naman. Thank you sa tiwala. Ang isagot nyo, kasi hindi lahat ay may privilege na matawag at mapili ng Panginoon. And sa verse 13, and he said, O my Lord, send, I pray thee by the hand of him whom thou wilt send. And the anger of the Lord was kindled again against Moses and said, Is not Aaron the Levite thy brother? I know that he can speak well. And also, behold, he cometh forth to meet thee, and when he seeth thee, he will be glad in his heart. Siya yung inutusan ni Lord, si Moses. Pero, nagtuturo pa ng iba. Familiar po ba sa atin? Gusto mo bang mainis si Lord sa'yo? Gusto ba natin mainis si Lord sa atin? No. Hindi, di ba? Ayan. Hindi na po natatapos yung dahilan natin. Naalala niyo yung kwento ni Pastor about sa isang pastor, ay dalawang pastor, na ganito yun. Merong kinausap si Lord na isang pastor. Sabi na natin na Pastor Juan, tapos si Pastor Pedro. Yan.
So sabi niya, Juan, ganito, kausapin mo si Mayor. Familiar, alam niyo to? At ipag-pray mo. Huh? Sabi niya. Siya yung pastor sa isang maliit na church. Hindi siya confident na makipag-usap sa mataas na tao. Nagrarason siya kay Lord. Sabi niya, Lord, sino ba ako? Hindi ko yan kaya. Kaya tinawag niya si Pastor Pedro at sinabi niya na, Pastor Pedro, nausap ang Panginoon sa akin at sabi niya, ipag-pray mo daw si Mayor. So pinasa niya yung baton kay Pastor Pedro. Ayun. Tapos sige, sabi naman ni Pastor Pedro. Tapos, isang araw pinunta ni Pastor Pedro si Mayor at tuwang-tuwa, sobrang na-bless si Mayor kasi yung pala yung longing niya, yun yung hinahanap ng soul niya na naibigay ni Pastor Pedro. Yun. Pinag-pray niya at alam niyo ba ang ginawa ni Mayor? Pinagkaluban ng regalong sasakyan na napakaganda si Pastor Pedro. Yun. Tapos, habang si Pastor Juan naglalakad sa mainit na kalsada, biglang may bumusi na sa kanya. Pip, pip. Tapos, pagbaba ng window, nakita niya, Uy! Pastor Pedro! Uy, kumusta? Sabi nga ni Pastor Pedro, Uy, Pastor, halika dito, ililibre kita kasi ganito, ganyan. Alam mo ba, binigyan ako ni Mayor ng bagong sasakyan na sa kanya dapat. Kung hindi niya pinasa yung responsibility sa iba, kung inutusan ka ng Panginoon at di mo ginawa, ibig na bless ka pala ni Lord, yung tinuro mo, yung na-bless. Kaya dapat kapag may gustong ipagawa sa atin si Lord, oo naman, Lord, wow, di ba? Kasi pinagkakatiwalaan pala tayo ng ating Panginoon. Ayan. So, sino po ang gustong ma-bless? Amen. Anong dapat mong isasagot kay Lord kapag inutusan ka sa isang bagay? Go lang ng go. Wow! Naman, Lord! Ayan. So ngayon naman, gusto kong alamin natin ang PFC, being called by the awesome God. Ano ang purpose natin? Katulad sa napakinggan natin kwento, magawa at matugunan natin ang gustong ipagawa sa atin ni Lord tulad ng purpose niya sa Israel na makalaya mula sa kamay ng mga Egyptian sa pamamagitan ni Moses at Aaron. Lahat po tayo ay may dakilang layunin yung tumawag po sa atin. At nawa ay matugunan natin ito. Hindi ko alam kung ano yung layunin ni Lord para sa'yo or yung task na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Ako rin mayroong hangarin ng Panginoon, meron din akong task ang Panginoon sa akin na binigay sa Kanya. At nasa atin po yan kung tutugunan natin ang panawagan niya. We will be empowered by the Holy Spirit. He will give us authority and He will sustain us. Kung gusto lang ng Panginoon, we will say yes sa Kanya. Oo, hindi naman talaga madali. Kaya ano dapat yung maging focus natin? Enhance your skills and talents for the Lord. Kung ano yung binigay niyang gifts sa'yo, katulad ng yung parable of the talents, anong ginawa? Kailangan natin ito make use of it. We have to practice. Hindi natin ibabaon yung talento or skills na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Huwag tayong makontento na lang sa ano yung meron tayo ngayon. Dapat ay talagang mag-level up tayo for His glory. Amen po? Hindi para sa atin, kundi para sa ating Panginoon. At letter C, change. Be a better person for God, not for anybody else. Make Him your inspiration. Hebrews 12:1 and 2 or 4 saying, we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is set down on the right hand of the throne of God. Ano yung madalas na naghihinder sa'yo para hindi umuo sa ating Panginoon o magpatuloy sa ating Panginoon? All of us here, alam ko merong hindrance minsan kung bakit di natin nagagawa yung gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Na minsan nasasabi natin, ayoko nang magsimba. Wag na lang akong magsimba, Lord. Ayoko na. Pagod na ako. Ano yung naghihinder sa atin minsan? Ako man po ay hindi po exempted dyan. We all have our days. Minsan napapagod tayo.
Hindi sa gawain, kundi sa tao. Ganun din po sa trabaho. Minsan, napapagod tayo, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa katrabaho. Tama po. Ano pa? Sa mga kasalanan na nagse-separate sa atin sa ating Panginoon. Or maaaring katamaran, or pagiging complacent, maling inspirasyon, maling purpose. Anong sabi ng Panginoon? Lay aside every weight. Bitawan mo na yung nagpapabigat sa buhay mo para maliksik ka na gumagawa para sa ating Panginoon. Hindi yung mayat maya may complaint tayo sa buhay. Bakit ganito? Bakit ganyan? Lord, bakit? Ang dami-dami nating bakit. Nagsiserve naman ako sa iyo, Lord, pero bakit naranasan ko pa rin ang bagay na to, Lord? Mali kasi yung tinitignan mo eh. Mali kasi, yan yung message sa akin ni Lord. Kaya ka nagkakaganyan kasi mali yung focus mo. Mali yung tinitignan mo. Kaya kailangan looking unto Jesus, hindi sa tao. Kailangan you have to set your eyes on me. Kasi kapag madali kang ma-distract kapag yun yung focus mo. Kung natitignan ko si Simon, kay Simon na ako magpo-focus, di ba? Tapos, gagalaw sila. Madi-distract ako kung yung peripheral vision ko talaga ay hindi naman talaga ay naka-focus pala sa mga gumagalaw instead of naka-focus kay Simon. Kaya dapat ganun din po sa ating Panginoon. Minsan madali tayong ma-distract because we don't really focus kay Lord. Ayan. So, looking unto Jesus, He is our goal. And ano yung kanta? Very purpose for living. And our conclusion po ay sa Exodus chapter 15, verses 1 to 3. Then sang Moses and the children of Israel this song unto the Lord, and spake, saying, I will sing unto the Lord, for he hath triumphed gloriously. The horse and his rider hath he thrown into the sea. The Lord is my strength and song, and is become my salvation. He is my God, and I will prepare him an habitation, my father's God, and I will exalt him. The Lord is a man of war, the Lord is his name. Actually, itong verse na to, itong chapter na to buong ito, this is a song. Ito po yung kinanta nila. Kahit na ayaw ni Moses nung una, siya pa rin ay tumugon. Yun po yung nangyari sa panawagan ng Panginoon sa kanyang buhay. At ano po ang nangyari? Ito po, kanta po nila yan actually hanggang buong chapter. Noong nag-part yung Red Sea. Diba? Yung diba, hinahabol sila ng chariots, ng tero, ng mga soldiers. And then, pinart ni Lord yung Red Sea. Tapos naman po sila doon sa gitna. At habang hinahabol po sila, natabunan po yung mga chariots, yung mga soldiers na yun. At doon, sila po ay nagdiwang at ito nga po ay umawit sila. We all know what happened next. Marami silang pinagdaanan pa. Sabi pa nga po ni Lord doon, I will, di ba naalala niyo po, sabi niya, I will harden his heart. Yung I will harden the sparrow's heart. Naalala niyo po yan? Kaya hindi sila pinakawalan agad. Minsan, inaalaw talaga ni Lord yung mga difficult people sa buhay natin and even difficult situations para tayo ay mahasa at maging strong at ang buhay natin ay maging patotoo sa napakaraming tao. Katulad po sa nangyari sa buhay ni Moses na nung una, ayaw naman niya, dami niyang rason, but because he said yes, nagpagamit siya sa Panginoon, hanggang ngayon ay naririnig pa rin natin ang testimony ng buhay niya. At ang sa mga kaapu-apuhan natin ay they will look up to Moses at sa story ng buhay niya. Para makita ni Lord at inaalaw ni Lord minsan kung bakit may mga difficulties na ganito. Para makita niya rin kung hanggang saan nga ba tayo. Kasi if really yung focus natin talaga ay kay Lord, kahit anong bagyo yan, andito pa rin tayo, we will remain sa kanyang paanan. Para makita rin na hanggang saan ka nga ba. Kasi kapag inalaw niya yan, tapos nakita niya na, ay, tumba ka na agad. Hindi ka totoo. Hindi totoo yun na siya yung nagiging focus natin. Ayan, so kung totoo ba ang paninigihan natin or hindi, naging matapang si Moses para kay Lord at maging para sa kanyang mga tao. Ganon din po dapat tayo. Let us be strong and focus on Jesus for Him and for His people. And let us be the people that God wants us to be. And lahat ng gagawin po natin, kailangan all for His glory. Wala nang iba para sa ating Panginoon lang. Because at the end of the day, darating ang araw na makikita natin siya or hindi.
it's actually our choice kung sa Kanya tayo mapupunta or sa hindi. Kaya ngayon pa lang, let us prepare our hearts. Mahirap. Sobrang hirap ng buhay as in. Ngayon pa lang, nagsasalita ako dito maya-maya. Lord, yung patience. Sobrang weakness ko talaga yung patience. Wala akong pasensya. But then, as we set our eyes on Jesus, kailangan talaga na always remind yourself na yung focus ko si Jesus, focus ko si Jesus. Kapag may pinagawa ang Lord, yes Lord, oo naman Lord, isa mo akong I am your servant Lord. Use me for your glory. Kaya, nasagot natin? Yes. Wow! Yes, Lord, oo naman. To God be all the glory. Isa pa nga po malakas na palakpakan sa Panginoon ng Pilipinas. Ngayon po, talagang na po tayo sa grouping. Siguro po, young people and mga women's. Kasama niya ninyo si Kuya Ronnie. And ang pag-uusapan po is, ano yung mga bagay na dapat natin iwanan sa 2024 at ano yung mga gusto natin mangyari sa upcoming 2025 po. And then, prayer item po natin is yung event po bukas sa winter camp. Susunod po kami tomorrow po doon kasi may service pa po. Speaker din po si Pastor doon. And then may iba pa po competition ng tambourine and banner po. So yun po, and then pangalawa po is yung Sunday service natin. Pangatlo, blessing the children po. Hindi ko alam kung na-announce na po ni Pastor, pero mamumove po ng December 30 ang blessing the children natin ng morning. Kasi hindi po kakayanin ng 20 po. Kasi nag-ahabol pa po kami sa iba. Yun po, and then pag-pray po natin na meron pa po dumating kasi yung sa food po nila. At yung iba pa pong expenses. And then yung bonfire service po. Isa pa po yun. Tapos then, dire-diretso na po yung sa closing prayer kasi wala po tayong communion po ngayon. Kasi, ganito ako yung boses ko. Kaya sabi nila, Pastor at Pastor, wala mo na kayo. Kaya diretso na po tayo sa closing prayer. Tapos, piyala. Yan po, sige po, good groups.